Pinoy Gising! Isang magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Ngayon po ay araw na ng Martes, Enero 9, taong 2024. Drew na sino po yung makakasama hanggang alas 5 po tayo ng Pinoy Gising. Pinoy Gising! At silipin na po natin ang mga nanggigising na mga headlines. Traslasyon ng itim na Nazareno lalarga na ngayong araw. Suggested retail price sa bigas ilalabas na sa susunod na linggo. Bayaran sa pag-amyenda sa saligang batas pinaimbestigahan sa Senado. Panibagong oil price hike o marakada na. At dagdag singil sa kuryente tuloy na ngayong buwan. Mga balita at impormasyon sa Pista ng Nazareno Traslasyon 2024 DWIZ Coverage Report. Padre Jesus Nazareno, nasamba ka namin, pinipinto ka namin. Sa oras na 3 sandali makalipas na alas 5 na ng morning, inyo pong nakikita sa inyo pong mga telebisyon, sa inyo pong mga screen, sa inyo pong cellphone, laptops o kaya tablets, yung ating pong pinakikita via MMDA, yung mga kaganapan po dyan sa loob at sa labas po ng simbahan po ng Quiapo dyan po sa may Quezon Boulevard. Yan po pinakikita ko natin dito yung dagsa po ng mga tao dyan po sa labas po ng Quezon Boulevard. Sa gilid po ito ng simbahan ng Quiapo. Habang nagaganap po ang misa, oras-oras po ang misa sa loob po ng simbahan. Bukod pa po dyan sa Quirino Grandstand. Sana nandun din po yung dagsa po. Kaugnay po niyan, nagpatupad na ng signal jamming sa ilang bahagi ng Maynila. Ngayon pong pista ng itim na Nazareno bilang bahagi po yan ng taunang Traslasyon 2024. Ayon kay karaniwang hinaharang ang signal ng cellphone upang matiyak ang seguridad ng milyong-milyong deboto na dumadalo sa kapistahan. Idinagdag pa ni Secretary Abalos na handa rin ang mga ahensya ng gobyerno ngayong traslasyon. Tiniyak ni Secretary Abalos Huyan. Okay niyan, inaasa nga abot sa 2.3 milyon ang dadalo o dumadalo sa kapistahan po ng itim na Nazareno. At hanggang sa ngayon, hindi pa po binabanggit mismo ng pamunuan po ng simbahan ng Quiapo maging sa panig po ng Iros del Nazareno kung anong eksaktong oras magsisimula po yung traslasyon. At nakumpiska naman po ng Office for Transportation Security sa ilang mga nagsisimba yung mga ipinagbabawal po na gamit kagaya po ng mga patalim. Pero meron pa pong mga bala na kumpiska dyan po sa Quiapo Church. Ayon kay OTS Supervisor Apol Anterola, kanilang nakuha mula sa ilang deboto 8 kutsilyo at 4 na bala. At kabilang din sa kanilang mga nakumpiska, mga balisong, mga kutsilyo, pati baton, meron pa. Ipinaliwanag naman ng ilang nagtangkang deboto, ilang pong mga debotong nagtangka na mag-puslit, yung mga naturang pong mga pinagbabawal na gamit ng simbahan. Nais po nila itong mabendisyonan. Mabendisyonan po yan ngayon pong kapistahan ng itim na Nazareno. Pinoy Gising! Puspusan na rin po ang pagtutok ng mga otoridad sa posible pong worst case scenario na maaring mangyari sa mismong pista ng itim na Nazareno ngayon pong araw. Ito ang tiniyak ni Interior Secretary Benor Abalos matapos na nga ang pag-iinspeksyon sa paligid ng simbahan ng Quiapo kahapon bilang bahagi po ng preparasyon sa kapistahan. Inihayag ni Abalos na may mga inilatag na silang first aid stations at medical personnel sakaling may mga debotong mga ilangan
ng atensyong medikal maliban po sa mga response efforts sakaling may maganap po na stampede. Samantala, una nang ipinakita ni Manila Police District Acting Director Colonel Arnold Thomas Ibay sa kalihim at kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr. kung saan ang inilatag nilang screening sa mga kagamitan ng mga mananampalataya sa Quiapo Church upang matiyak na walang makalulusot na mga ipinagbabawal na mga gamit sa loob ng simbahan. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin po niyan, gagamit ang Philippine National Police ng drone sa pagbabantay sa seguridad o sa pagtutok po sa seguridad ng mga deboto na dadalo po o dumadalo ngayon po sa ng itim na Nazareno. Ayon kay PNP spokesman Colonel Gene Fajardo, gagamit din ng drone ng iba pang ahensya ng pamahalaan at security forces upang matiyak na masusubaybayan ang malaking okasyon. Samantala, bukod sa traslasyon, nakatutok din ang PNP sa pagdating sa bansa ngayon pong araw ni Indonesian President Joko Widodo. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin po sa pista ng itim na Nazareno, as of 4 in the morning ngayon pong araw, ay aabot na po sa halos 200,000 katao ang dumarag sa Jampuyan sa Quirino Grandstand. At yan po ay batay sa impormasyon pong natanggap po natin mula po sa Manila Public Information Office. At pabor naman ang Quiapo Church sa paghihigpit naman ng seguridad ngayong traslasyon 2024. Ayon kay Quiapo Church spokesman Father Hans Magdurulang, mas eksperto ang mga otoridad sa pagtitiyak ng seguridad. Anya, nararapat lamang ang paghihigpit sa seguridad upang maging matagumpay ang traslasyon 2024. Umapela rin ang pari sa mga deboto na magtiwala lang sa mga ginawang hakbang ng mga Pinoy Gising! Nagpaabot naman ng bakita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa milyong-milyong deboto katolikos sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Pangulong Marcos mga katoliko na tuklasin ang kanilang lakas at bagong kahulugan ng pag-asa at layunin sa buhay. Binigyang din pa ni PBBM na ang kapistahan ng itim na Nazareno ay isang napakagandang pagdiriwang ng walang hanggang awa at walang katapusang pagmamahal na makapangyarihan sa lahat na ibinigay o ibinibigay sa bawat isa. Hinimok din ng punong ekotibo ang mga deboto na tandaan ang kahalagahan ng pagsasakripisyo dahil sa mga ganitong panahon anya sumasa ilalim sa pagbabago at spiritual transformation ng lahat. Sabay nito, hinikayat din ng Presidente ang mga mananampalataya na palalimin ang kanilang koneksyon at debosyon sa Diyos at maging instrumento ng kapayapaan, pagkakaisa at habag para sa mga Pilipino maging sa bansa. Pinoy Gising! Ibinahagi naman ng ilang deboto ang kanilang dalangin itim na Nazareno. Si Ginang Concepcion, si Ginang Concepcion, kabilang po sa libu-libong pumunta sa pahalik ng itim na Nazareno sa Quirino Grandstand ay naging emosyonal nang makalapit siya sa imahen. Dalangin ni Ginang Libong, maging maganda ang mundo at bigyan pa ng mahabang buhay ang mga deboto ng itim na Nazareno. Kabilang din si Ginang Susana de Guzman Avila sa mga dumagsa at kanyang ibinahagi ang paggaling ng kanyang dibdib na mayroong malubhang sugat noon matapos siyang lumapit sa Nazareno. Ayon naman kay Ginoong Jesus Solis, nailigtas siya ng itim na puon sa muntikang pagkabulag nang tumama ang piraso ng bakal na kanyang inihiwa sa dati niyang trabaho. Dalangin naman ni Ginang Elvira Garing na muling makalakad matapos ma-stroke noong nakarang taon. Pangako rin ni Ginang Garing na hanggat nabubuhay siya, ay patuloy siya magiging deboto ng itim na puon. Pinoy Gising! Namamanata naman ang ilang deboto ng itim na Nazareno sa pamagitan ng pakaridad
Yan po yung pamimigay po ng pagkain sa mga kapwa deboto. Si Ginang Rosa Hilario, na may-ari po ng karinderyang famous Sotanghon sa Quiapo, ay naganda po ng 1,000 mangkok ng Sotanghon para sa mga deboto ngayon pong traslasyon. Ayon kay Hilario, marami siyang natanggap na biyaya sa pamamahagi po ng pagkain sa kapwa deboto tuwing kapistahan ng Quiapo. Tulad ng napag-aral niya sa private school ng kanyang mga anak at nakabili siya ng bahay at lupa. Galing naman sa 30th month pay ni Ginoong Roman Gomez, ang ginastos niya para bilhin ang pinamimigay niyang rosaryo at panyo sa mga deboto. Panyuho ito ng Nazareno. Kwento ni Ginoong Gomez, bilang panata ay gumaling ang kanyang anak sa sakit na bronchopneumonia. Pinoy Gising! Ibinahagi naman ni Diocese of Antipolo Bishop Roberto Santos ang kasaysayan ng itim na Nazareno. Ayon kay Bishop Santos, noong 1606, dinala ng isang grupo ng misyonaryo mula Agustinian Order sa Jarandilla, Spain, sa ang ilang imahe kabilang ang Senyor Nazareno. Nakalagak ang mga naturang imahe sa dating St. Nicholas of Tolentine Church sa Intramuros at inilalabas tuwing prosesyon ng Domingo de Ramos, Palm Sunday. Nang dumami ang mga deboto ng Senyor Nazareno, gumawa ulit ang mga misyonaryo ng replika nito sa Mexico at tinawag itong Nazareno na mga mahihirap dahil para ito sa lahat, habang ang isa naman ay Nazareno ng mayayaman sapagkat mga mataas na opisyal lamang ang maaaring lumapit at humawak dito. Noong namang 1787, pinag-utos ni Manila Archbishop Basilio Sancho Rufina na sa San Juan de Bautista Church. Yan po yung Basilica Menore ng Quiapo. Idinagdag pa ni Bishop Santos na nasira ang imahe ng Nazareno noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Battle of Manila, pero nanatiling ligtas ito sa mga digmaan, lindol at sunog, kaya ikinokonsidera itong milagroso. Pinoy Gising! Sa oras na 15 sandali makalipas ang alas 4 na ng morning, Pinoy Gising! pinakikita po natin ang nagaganap po na misa dyan po sa simbahan ng Quiapo. Bukod pa po doon sa, meron pa ho kasing pahalik dyan po sa Quirino Grandstand sa Maynila. Yung imahen po ng itim na Nazareno na nandyan po sa Quirino Grandstand. Samantala, sa iba pa rin paksa ng mga balita. Pinoy Gising! Posibleng ilabas na sa susunod na linggo ang retail price sa bigas sa gitna nga ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagpulong na ang Technical Committee hinggil sa SRP sa bigas at depende pa ito sa konsultasyon ng Agribusiness and Marketing Assistance Service sa mga stakeholders. Matatandaan nga una na nga inihayag ng DA na pinag-iisipan nila na magpatupad ng SRP sa bigas upang makontrol ang pagtaas ng presyo nito, lalo po yung retail price sa ilang pong mga pamilihan sa Metro Manila. Binalaan naman ni dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor ang DA sa nasabing SRP dahil maaring maapektuhan ang farm gate price ng palay sa susunod na anihan. Pinoy Gising! Iginit naman ni House Committee on Ways and Means Chairman at Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa gobyerno na ibuhos na ang lahat ng pagsisika para mapababa ang presyo ng bigas. Ito'y matapos nga bumagal sa 3.9% ang inflation rate o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Disyembre na kapareho sa pagtaya na mas mababa sa 2.2 hanggang 4% na target ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa pagtatapos ng 2023. Ayon kay Salceda, kailangan tutukan ang bigas dahil bumili sa 19.6% ang pagtaas ng presyo nito kumpara
sa ibang mga bilihin na kontrolado na ang presyo. Matatandaan tumaas muli ang presyo ng bigas sa international market kahit kailangan tutukan ngayon ng iba pang maaring pagkunan nito at palakasin ang lokal na produksyon lalo't inaasahan ang epekto ng El Nino phenomenon o yung tagtuyot. Samantala, ikinalugod naman ng kongresista na mula sa dating 50% na ibinaba sa 35% ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tariff rates na ipinataw para sa non-ASEAN rice imports. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin po sa pagkain, bumaba naman ang presyo ng repolyo sa Dalaguete, Cebu. Ayon sa Department of Agriculture, bumaba sa 5 pesos hanggang 11 pesos ang bentahan ng repolyo kumpara sa 18 hanggang 26 pesos. Ipinalawanag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ito'y dahil lumobo ang supply ng repolyo sa Dalaguete. Naabot na sa hanggang 38,000 metrikong tonelada, bunsod nga ng magandang panahon. Anya, karaniwang umaabot lamang sa 20,000 metrikong tonelada ang supply ng nasabing gulay. Pinoy Gising! Mula gulay sa isda naman po tayo, nananatiling mataas ang presyo ng GG o galunggong sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Batay sa monitoring system ng Department of Agriculture, nasa 240 hanggang 320 pesos na ang kada kilo ng GG. Pinakamahal na naitala ng DA ang presyo ng GG sa Mandaluyong Public Market na 300 hanggang 320 pesos kada kilo. Na-monitor din ng DA na mula sa 26 na palengke sa Metro Manila, 15 rito ang hindi nagbebenta ng GG. Ayon sa ilang mga vendor sa Muñoz Market sa Quezon City, mataas pa rin ang singil sa isda ng kanilang mga supplier na nasa 200 hanggang 240 pesos po. Yan po yung puhunan. Katwiran naman ang kanilang mga supplier na ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng isda ay dahil sa mataas, naglalaki ang pong alon, bunsod ng umiiral na amihan sa bansa. Ito man ang dahilan kahit hindi nakakapalaot ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat. Agawin nitang umabot sa 150 hanggang 180 pesos lamang ang kada kilo ng GG noong nakarang taon at tila malabo na itong maibalik sa dating presyo. Pinoy Gising! Hindi naman bababa sa 72 o 73% ng mga Pilipino ang tutol o hindi sumasang-ayon sa pagsisikap ng kasalukuyang administrasyon sa pagkontrol ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa makatwid, sila po ay hindi kontento at ito'y batay sa pinakabagong Pulse Asia Survey na isinagawa simula December 3 hanggang 7 ng isang taon. Batay sa resulta, tumaas ng 15% ang bilang ng mga Pilipinong hindi sang-ayon sa mga ginagawa ng gobyerno upang kontrolin ang inflation. Tumaas naman sa 33% mula sa 23% ang rating ng mga Pilipinong nakukulangan, hindi kontento sa ginagawang aksyon ng gobyerno sa paglaban sa graft and corruption. Pinoy Gising! Samantala, nais paimbestigahan ni Senator Jinggoy Estrada ang alingas-ngas ng umano'y bayaran sa pagsusulong sa pag-amyenda sa Saligang Batas. Charter change. Ayon kay Senador Estrada, may impormasyon siyang natanggap na binabayaran ng 100 piso ang mga pumipirma sa People's Initiative upang maisulong ang charter change. Ito po ang impormasyon ay nagmula po sa Bicol. Iginiit ng senador na dapat panagutin ang sino mang nasa likod nito at malinaw na paglabag ito sa batas. Pinapahinaan niya nito ang demokratikong proseso sa bansa. Binigyang din pa ng mambabatas na isang constitutional right ang People's Initiative at dapat isagawa ito ng walang pamimilit. Pinoy Gising! Sa oras na 21 sandali, makalipas ang alas 4 na ng morning, tanggap po tayo ng ilang mga pagulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report! Motorized bangka na kargado na mga smuggled na sigarilyo
naharang ng Philippine Navy. Alamin natin kung saan mula kay Patrol 17 Jopel Pileño. Nilalambat ng BRP Rafael Pargas o PC-379 ng Philippine Navy na nasa ilalim ng Naval Forces Eastern Mindanao ang MV Al-Amana na may lulang 280 master cases ng mga smuggled na sigarilyo na tinatayang aabot sa halagang 7 milyong piso. Nasabat ng PC-379 ang bapor sa bahagi ng southwest ng Maitom sa lalawigan ng Sarangani. Base sa ulat, nagsasagawa ng operational control sa lugar ang BRP Rafael Pargas sa pangangasiwa ng Naval Task Force 71 ng masakote ang MV Al-Amana. Agad na dinala ang nahuling bapor kasama ang 6 na Pilipinong tripulante sa Ardex Pierre, Kalumpang, General Santos City para sa kaukulang disposisyon. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng Bureau of Customs ang mga na-recover na mga smuggled na sigarilyo. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño. Para sa impilang may tonong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, bilang ng mga bumiyahe na pasahero, mahigit 13 milyon na ayon sa Bureau of Immigration. Ang report naman ihatid ni Patrol 45 Raul Esperas. Umabot na sa mahigit 13 milyong pasahero ang umalis sa bansa kumpara sa data na ipinalabas ng Bureau of Immigration. Simula Enero hanggang Disyembre 2023 ay umabot nga sa 13,224,308 na pasahero ang umalis. At ang pinakamarami dito ay buwan ng Disyembre kung saan 1,201,484 ang umalis na Pilipino. Mahigit naman 7 milyong Pilipino ang umalis at ito ay kinabibilangan ng mga overseas Filipino worker, gayon din ng mga turista na nagtungo sa ibaing dagat sa bilang mga turista. Sangayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, base sa kanilang monitoring, umabot lamang sa 8 milyon ang umalis na Pilipino nung bago mag-pandemic. At ito ay kanilang minomonitor na isang indikasyon na balik na sa normal ang pagbiyahe ng mga pasahero sa mga international destination na binabantayan ng Bureau of Immigration. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama para sa impilang may todo lakas, DWIC. Sa iba pang balita, maluwag na pagtanggap sa mga nalalabing miyembro ng komunistang grupo na susuko sa gobyerno tiniyak ng militar. Nagbabalik si Patrol 70 Jopel Pileño. Bukas palad natatanggapin na ng 10th Infantry Aguila Division ang mga nalalabing miyembro ng Communist Terrorist Group na magbababa ng kanilang armas at magbabalik loob sa gobyerno. Ito ang nayaga ni 10th ID Commander Brigadier General Alan Hambala matapos ang matagumpay na pagkakasamsam ng 103rd Infantry Brigade sa matataas na armas at mga kagamitan ng NPA na kanilang nakasagupa sa sitio Mahayahay, Barangay Kawayan, Quezon, Bukidnon. Ayon kay Brigadier General Hambala, lehitimo ang mga kinakasang operasyon ng kanilang pwersa laban sa Communist Terrorist Group na NPA. Giit ng General, gagawin nila ang lahat upang maisakatuparan ang mandato ng militar na tuluyang pulbusin ang nalalabing miyembro ng teroristang komunista. Sa pamamagitan nito, masisiguro aniya ang tuloy-tuloy na kapayapaan at pag-unlad ng bawat komunidad sa buong bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño. Para sa impilang may tonong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy
Gising! Pinoy Gising! Alright, sa oras na 33 sandali makalipas na ang alas 4 na ng morning, nakatutok pa rin po tayo sa mga pinakabagong kaganapan kaugnay po sa pista ng itim na Nazareno dyan po sa lungsod ng Maynila. At inaasahan nga po natin ngayon pong araw na ito, though wala pa hong binabanggit na eksaktong oras kung kailan magsisimula ang installasyon. At tayo po ay nakatutok din sa Quirino Grandstand dyan po bahagi po ng Luneta, ayan, sa may Padre Burgos na amin pong ipinakikita sa inyo sa pamamagitan po ng MMDA, no? Sa mga camera po ng MMDA, yung dagsa po ng mga tao dyan po sa may Padre Burgos. At kanina naman po yung misa dyan po naman sa loob ng simbahan ng Quiapo. At bulto-bulto po yung dating po ng mga deboto. At meron pong marami ho na kayo makikita dyan, mga nakayapak ho yan. Yan po, grupo-grupo ho rin kasi ho yan. Yung mga deboto ho na yan, nagmula po sa iba't ibang panig pa ng Metro Manila, mga karatig pong mga lugar, mga karatig pong mga probinsya. At doon naman, eto, mamaya po, oo, wala pang eksaktong sinasabi kung anong oras magsisimula po yung traslasyon. Sige, subukan nating makuha si, andyan na ba? Si Patrol 5 ay, maya-maya, si Patrol 5 ay Yupanco o kaya ay si Patrol 30 Jelly Mendez dyan naman po sa bahagi po ng Quirino Grandstand. At sinasabi ho dito ng Manila Police District, yung signal jamming, magkakaroon po ng signal jamming. At meron na pong ilang lugar kung saan naman po ang signal dyan po sa may bahagi po ng Quirino Grandstand. Sa oras na 36 na sandali makalipas po ang alas 4 na ng morning, tuloy po natin ang ilang pang mga balita. Pinoy Gising! Walang jurisdiksyon ang Commission on Elections sa alingas-ngas ng pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ito ang nilinaw ni COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco. Makaraang mapaulat na wala silang natatanggap na impormasyon nga hinggil ho dito sa ibinunyag po ni Senador Jinggoy Estrada. Itinanggi rin ni Laudianco na sangkot ang full body rito. Idinagdag pa ng opisyal na hindi nila matiyak kung mayroon itong mga paglabag. Pinoy Gising! Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan ang grupong Democracy Watch sa Commission on Elections hinggil sa mga performance ng nag-iisang bidder na Miro Systems Limited. Sa panayam ng DWIC, binigyang diin ni Democracy Watch convener Lloyd Zaragoza na hindi maganda naging resulta ng mga halalan na gumamit ng serbisyo na nasabing kumpanya. Babase sa pagsasaliksik ng Democracy Watch, yung kanilang performance sa ibang bansa tulad ng Iraq at saka sa Congo ay hindi maganda yung naging pagpapatakbo nila na kung saan ginamit yung teknolohiya ng Miro. Doon sa ginamit na makina ng Miro, nagre-range po tayo ng 35 to 70% ang mga hindi gumanang makina. Kaya nagkaroon rin ng instances, second round of voting sila, this time manual lang ginamit. Idinagdag pa ni Zaragoza na hindi dapat magkaroon ng election failure dahil mahalaga sa mga Pilipino ang pagboto at malaman ang tamang resulta ng halalan. Huwag naman po sana mangyari yung ganung instance na maulit dito sa ating bansa. Yung massive failure na nangyari sa ibang bansa kung saan teknolohiya ng Miro ang ginamit. At hindi ko natin maisip kung halimbawa dito mangyari yan. It's a recipe for disaster para sa ating lahat dahil napaka-importante sa bawat mamamayan yung pagboto at malaman na tama ang bilang ng boto nila. So it would create political instability kung sakaling mangyari dito sa atin yung ganung karanasan ng ibang bansa. Umaasa naman ang election watchdog na bubusisiin ang poll body
ang bidder para sa automated election system sa 2025 national at local polls. Para sa amin po sa Democracy Watch, for as long as credible at yung gaganaping eleksyon o yung mga ginanap na eleksyon at yung integridad ng eleksyon ay napapanatili, wala po kaming question dyan at wala po kaming problema. Kaya nga naman nire-raise lang namin itong concern. Biglang mabusisi rin yung performance ng mga kumpanya na nagbibid dito sa COMELEC. Like nung mga nakaraang nagdaang halalan, at least yung public perception ng Pilipino tanggap ang resulta ng eleksyon dito sa atin. Yan po tinig ni Democracy Watch Convener Lloyd Zaragoza sa panayam ng DWIC. Pinoy Gising! Dapat nang magpatuloy sa bidding ng procurement ng Commission on Elections para sa midterm elections ang South Korean firm na Miro Systems Company Limited. Ito matapos sumunod ang Miro na kaisa-isang bidder sa procurement sa halalan sa mga legal at financial requirement para rito. Ayon kay COMELEC spokesman, Atty. John Rex Laudianco, umabot sa mahigit 17 bilyong piso ang bid ng nasabing kumpanya para sa midterm polls sa 2025. Idinagdag pa ni Laudianco na susuriin pa ng Special Bids and Awards Committee ng poll body ang mga isinumiting dokumento sa kanila. Pinoy Gising! Sa iba pa rin tampok na mga balita, ikinasana ng mga kumpanya ng langis ang unang price increase sa kanilang mga produkto ngayong taong 2024. Bunsod ito ng ipinatong na premium at mas mataas na shipping cost ng mga oil company upang maiwasan ang tensyon sa Red Sea. Alas 12:01 ng hating gabi ng ilarga ng Caltex ang dagdag 10 sentimos sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene o gas. Epektibo naman mamayang alas 6 ng umaga ang kalintulad na price adjustment ng mga kumpanyang Shell, Sea Oil at iba pang mga oil companies, habang ang clean fuel naman mamayang alas 4 ng hapon maliban sa kerosene na wala sila. Pinoy Gising! Update pa rin po sa Translasyon 2024. Sarado na ang ilang kalsada at hindi na nga humadaanan dyan po sa Maynila para sa Translasyon 2024. Simula ngayong araw hanggang bukas, sarado ang Bonifacio Drive mula Anda Circle hanggang Padre Burgos, maging ang Katigbak Drive at South Drive. Hindi rin madaraanan ang kahabaan ng Rojas Boulevard mula Katigbak hanggang UN Avenue at kahabaan ng Padre Burgos mula Rojas Boulevard hanggang Jones at MacArthur maging sa Quezon Bridge. Isinara na rin ang kahabaan ng Finance Road mula P. Burgos hanggang Taft Avenue at Maria Orosa mula Calao hanggang P. Burgos. Wala ko kayo madaraanan dyan mga sasakyan. Lakad lang talaga. Naka-activate naman ang Incident Management Team ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinoy Gising! Samantala, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports! Police report ihatid ni Aling Beth Samson. Aling Beth. Nalambat ang isang lalaki na sangkot umano sa iligal na droga matapos makuha na ng halos 200,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu at marijuana nang mag-tip sa pulisya ang isang concerned citizen sa Caloocan City linggo ng gabi. Kinilala ni Caloocan Police Chief Police Colonel Ruben Lacuesta ang naarestong suspect na si alias Noel, 34 ng Barangay 176, Bagong Silang, na ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa ulat kay Northern Police District Police Brigadier General Rizalito Gapas, habang nagsasagawa ng anti-criminality campaign at police patrol ang kanyang mga tauhan sa Barangay 176 Bagong Silang, isang concerned citizen ang lumapit at ipinaalam ang hinggil sa dalawang lalaki na nagsasagawa ng iligal na transaksyon sa droga sa Phase 4 Package 3, alas 11:55 ng gabi. Nagpositibo ang tip ng puntahan ng mga pulis ang lugar at nakita nila habang nakatayo sa may mailaw na bahagi ng iskinita, isa sa mga sospek ang naglabas ng kanyang sling bag na isang transparent plastic bag na umanay marijuana at ipinakita sa kanyang kasama, kaya kaagad na nilapitan ng otoridad ang mga ito. Mabilis naman nagsitakbo ang mga sospek nang makita ang mga pulis, kaya hinabol sila hanggang mga corner at maaresto si alias Noel at nakatakas naman ang kanyang kasama.
Nakumpiska kay Noel ang isang transparent plastic bag ng marijuana na nagtumitimbang ng 500 grams at nagkakahalaga ng 60,000 pesos, 4 na plastic sachet na naglalaman naman ng 20 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 136,000 pesos, digital weighing scale at pulang sling bag. Metro Patrol Beth Samson para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, balikan natin ang mga balita kaugnay po sa pista ng Itim na Nazareno dyan po sa lungsod ng Maynila. Kanina nga po, nagsagawa po ng Misa Mayor, yung tinatawag po na High Mass. Dyan po yan sa May Quirino Grandstand sa pangunguna po ni Cardinal Jose Advincula. At kabilang po sa mga dumalo, of course, sina Manila Mayor Honey Lacuna Pangan, Vice Mayor Yul Servo Nieto, si Malabon City Mayor Ginny Sandoval at iba mga opisyal. Ang imahen po ng Itim na Nazareno ay ibabalik po dyan po sa Minor Basilica at National Shrine ng Black Nazarene sa isasagawa nga pong traslasyon ngayong araw na inaasahan pong dadaluhan ng milyon pong deboto. At speaking of pista ng Itim na Nazareno, alamin po natin, tanggap po tayo ng update mula po dyan sa lungsod ng Maynila, mula kay Patrol 5, Kuyang Aya Yupanco. Kuyang? Patrol 5? Go ahead, Kuyang. Sige, balikan natin si Patrol 5 ay Yupanco sapagkat medyo ano po yung signal, kumbaga bago-bago po yung signal dyan po sa kanya pong kinaroroonan. At meron pong mga lugar kung saan malakas po ang signal, meron naman pong lugar din kung saan dead spot kasi wala po talaga. Diyan naman po sa bahagi po ng LRT, pinapahintulutan po ng Light Rail Transit Authority ang mga nakayapak na deboto na sumakay po ng tren bilang pakikiisa sa pista ng Itim na Nazareno. Ipinalawanag ng LRTA na ang naturang inisyatibo ay bilang pagkilala rin ng kultura at relihiyon at matiyak ang maayos na biyahe ng lahat ng mga pasahero. Mananatili naman ang operasyon ng LRT ngayong araw. Samantala, aabot sa 2.3 milyong deboto ang inaasang lalahok sa traslasyon 2024. Kasama ang opisyal na gisingero ng Bayagising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising. Pinoy Gising. Alright, tayo po ay nasa ulibagri po ng Pinoy Gising. Sa oras po na 9 na minuto na lamang po bago sumapit, nagrap po ng alas 5. Nakakakuha po tayo ng, nakatanggap po tayo dito ng live feed po, no? At nagsisimula na po ang traslasyon. Diyan po yan sa Quirino Grandstand at unti-unti na nga pong inilalabas yung itim na poon ng ating pong Nuestro Padre Jesus Nazareno diyan po. Quirino Grandstand patungo po pabalik sa simbahan po ng Quiapo. Maya-maya po ay kukuha po tayo ng update mula po dyan sa Quirino Grandstand, no? So babagtasin po ng prosesyon ang 6 at 6.9 kilometers, halos 7 kilometro din po yung ruta na babagtasin po nito pong imahe ng Itim na Nazareno pabalik po sa simbahan po ng Quiapo. Sige, balikan natin maya-maya si Patrol 5 ay Yupanco. Ito, yung inyo po nakikita sa inyo pong mga screen ay yan po ay sa Quirino Grandstand sa may bahagi po ng P. Burgos. Diyan po yan sa Maynila. At yan na nga po, dumadami na po, no? Yung tinatawag na dagat ng tao, nagsisimula na pong dumami pa, no? Yung mga deboto na lalahok po sa taunan pong traslasyon. Matapos po ang 3 taon pong pagkakaudlot nga po
dahil nagkaroon po ng pandemya. So after 3 years, ngayon lamang po muli magkakaroon ng physical translasyon ng itim na Nazareno. Pinoy Gising! Sa iba pa rin pagsapo ng mga balita, naku eto ho, magkakaroon po ng minimal o bahagya pong pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan. Ito ayon kay Meralco spokesman Josel Dariaga dahil sa pagsirit ng generation charge, yung presyo po ng kuryente sa tinatawag po na spot market, yung WESM. Pinalawanag pa ni Dariaga na 20% ang kailang supply para sa buwan ng Disyembre ay mula po sa wholesale electricity spot market o WESM. Samantala, inaasang i-anunsyo ng Meralco ang final rate adjustment bukas Enero at 10. Pinoy Gising! Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na committed ang gobyerno sa paninigurong hindi na mauulit pa ang nangyaring malawakang blackout sa Western Visayas, partikular na nga po dyan sa Isla ng Panay. Inihayag ni Pangulong Marcos na re-resolbahin ng pamahalaan ang sitwasyon at titiyaking hindi na masusundan muli ang regional o island-wide blackout. Sinasabi nakarating na rin sa kabati ni PBBM na hindi ito ang unang pagkakataon na binalot ng dilim ang Western Visayas. Nabatid na ito ang ikatlong pagkakataon na nga po ito na nagkaroon po ng blackout. Bunsod nga po ng pagpalya ng ilang mga planta dyan po yan sa Isla ng Panay. Pinoy Gising! Speaking of probinsya, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa Ilocandia. Ronda Probinsya! Sa ating miyembro ng NPA, balik loob na sa gobyerno. Detalye hatid ni Manong Ronald Idol Cabsat Domingo. Isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group ang kusang nagbalik loob sa pamalaan sa Barangay Langagan, Sanchez Mira, Cagayan. Kinilala ang dating rebelde na ito na si alias Deo, 49 anyos, binata, magsasaka, residente ng sabing bayan. Kwenta nito na minsan taong 1983, hinimok siyang sumali sa underground movement at mula noon ay aktibo siyang lumahok sa mga pulong at rally ng organisasyon. Inihag din ito na sumailalim siya sa mga drills, formation, ambush, pasabilibs, gun handling at individual combat training sa loob ng halos 3 buwan sa isang lugar sa Marag Valley. Matapos ang nasabing pagsasanay, lumipat sila sa iba't ibang lugar para mag-recruit lalo na sa Agta communities sa Cagayan Valley. Matapos malaman ang mga programa ng kapulisan ay kusang loob niyang isinuko ang kanyang sarili at nagpasya na umalis at tuligsain ang kanyang suporta dahil sa kagustuhang mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa impilang may tudong lakas, di nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright mga katodos, wala na po tayong oras at tayo po ay sumasapit na sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Martes. Pero bago tayo magbigay daan sa susunod pong palatuntunan, eto ho muna para daanin ho muna natin, pasadahan ho muna natin ang isang patama quote for the day po. At ito nga, huwag kang maging mapagmataas sa buhay na meron ka. Walang permanente sa mundo. Lahat pwedeng mawala at magbago. Ay siyang tunay naman po. Sa makatwid, wala akong tumatagal talaga. Hindi ho habang buhay. Tayo po ay tinatawag na hindi habang buhay nasa itaas ka at hindi rin naman habang buhay nasa ibaba ka. Diba? So, tayo po ay maging mapagpakumbaba sa lahat po ng oras. Dahil kung hindi ho tayo magiging mapagpakumbaba, baka hindi ho tayo biyayaan ng Diyos pagsapit po ng atin pong paghukom. Diba? So, kasi kapag yun ang iniaangat ho ng Panginoon. Diba? Kung sino yung mababa ang loob, ay siya po itinataas ng ating pong Panginoon. Alright, ako, eto, sige, pasalamatan din po muna natin ang ating pong mga kasama sa News Center at sa ating pong MMDA Metro Base technical group po natin.
Maraming salamat kina Engineer DJ Flores, Engineer Kelvin Deliva, Engineer Ramil Igana, Puntuason, Eric Pinlac. Sila po ay nagbibigay po sa atin ng mga videos na amin po nga pinakikita po sa inyo pong screen. Kaugnay po dyan sa Translasyon 2024. Ayan na nga po, nagsisimula na nga po bumuhos ang dagat ng mga deboto, dagat po ng mga mananampalataya. Diyan po yan sa Maynila bilang bahagi po ng kapistahan ng Itim na Nazareno. Pasalamatan ko rin nga pala mga suki ho nating taga-subaybay, sina Hideo, si Hasegawa, Ate Susan G., Susan Neronimo, Ate Sen Roman, Ramon Abadillo, Alberta Hernandez, Nelson Malinaw, mga ihos, good morning po sa inyo. Benjamin Bellones, si Mon Samson, ito, deboto rin ito. Melvin Machado, good morning din. Si, Jessa Escalona Bax, good morning din for mga nasa barko po, mga kapwa natin Pilipino, dyan po sa barko. Ingat po kayo. Muli po, ito po ang lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.